Yun po yung sinabi, oh. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po yung tinutukoy ditong lalong-lalo? Di ba yung salitang lalong-lalo na pagbibigay ng emphasis na mas madiin? Noong panahon nila, sinasabi niya, lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. No? Bakit po? Ano kasi ang meron to sa pagkakatipon? Ito meron eh. Verse 24. 10:24. At tayo yung mga tinginan, ito po madalas ko po itong pinopromote eh. Mga kapatid, ito problema natin sa pagkakatipon. Pagka yung nasa dulo, pagka yung last na gusto natin tambayan, nagugulat tayo, nadudunan, nasa labas na. Nakagagano na. Alam niyo po ba ito ay utos? Kasama po yan sa pagkakatipon. At tayo yung mga tinginan upang tayo yung mga udyok ng pag-iibigan at mabubuting gawa. Kasi magkukumustahan tayo eh. Kapatid, ano nangyari sa inyo kayo? Naalala ko yung isang kapatid, binaha daw yung bahay nila, nag-floor na ng meron. Kasi doon sa pagpapalitaan, pakikipag-conversation na muna maikli lang, nalalaman. Anong sitwasyon ng kapatid? Naku, kawawa naman. Kaya may nagtanong ng isang kapatid, ano po bang magagawa ng kongregasyon ng Imus para sa iyo? Iyo ba? Kasi doon ka na yung udyok ng pag-ibig sa isa't isa, kumusta? Ano lagay? Diba? Dahil sa pagkakatipon na yun, pagkatapos nagkakaroon ng short conversation, nalalaman mo sitwasyon ng kapatid. Kasi nung sinulat siya mga kapatid, eto na. Nung sinulat po yan ni Apostol Pablo, ang namamayagpag na imperyo nun is a Roman Empire. At nung panahon po sinulat na yan, dalawang aklat na yan, Romans and Hebrew, ang namamayagpag pong hari sa Emperor Nero. Ito po tinatawag, kung kayo po, paborito ko sa ating itong araw, world history. Tinawag po siya ng mga historia na Antichrist, si Nero. Well known po siya mga kapatid saan po? Sa mga magagarang palasyo at structure na pinatayo niya during his reign. At naghari po siya 54 to 68 AD before the destruction of Jerusalem and the temple in Jerusalem na nangyari noong 78 AD. No, mga kapatid. At kilala po siya saan? Burning fire in Rome na nangyari noong July 64 AD. 5 days. At ang nagpasunog po niya, wala pong iba kundi siya din. Alam niyo ba kung ba't niya pinasunog yan? Yung pinakamatandang Colosseum nun, yung Maximus Colosseum, para po magbigay daan sa mga bagong structure na itatayo niya. At sa magarang palasyo na kung tawagin po niya, Dominus Aurea. Pwede niyo pong i-google. Galit na galit po yung mamamayan po ng mga Roma sa kanya sapagkat mainit pa po yung abo na meron po. Nagpapatayo na po siya ng palasyo para po sa kanya. Yung Dominus Aurea. At meron po siyang plano maglagay ng kanal sa Corinth na napakamahal po yung magagastos. So ang scapegoat na ginawa niya, alam niyo po kung ano ginawa niya? Isinisi yung pagsunog sa mga Kristiyano. At nung panahon na yung mga kapatid, nagpasimula po yung persecution sa mga Kristiyano in Rome. Pero pinakasibir nung 64 AD. Kasi po, dyan po pinapa-aresto ang mga Kristiyano. Eh, siyempre, nagkakatipon sila, arestohin. Alam niyo po, pinaka-worst, alam niyo si Tacitus is a Roman citizen historian na nakasaksi ng pangyayari niya. Pwede niyong i-download sa Google. At isa po sa prominent na inusid po ni Emperor Nero ay yung dalawang pong kilalang apostol. Si Peter at saka si Paul. Paano ba ano to? I-move. Ang ginawa po niya mga kapatid, sinisi niya sa mga Kristiyano, galit na galit yung mga Romans, homeless sila eh. Sabi nga ng mga kasabihan, mabuti na tawaan niya yung mga nakawang ka, huwag lang daw masunugan. Kasi yung nakaw, mawawala lang sa'yo, radyo, amplifier, CD, laptop. Eh pag sunog, buong
Diba? May kasabihan, mabuti na anyong manakawan, wag lang masunugan. So ito na yun. Yung mga na-arresto na hinuhuli, alam nyo, they will kill in severe way. Alam niyo po yung capital punishment ng Roman Empire? Crucifixion. For the worst criminals. No? Na meron po sa panahon nilang paghahari po ng imperyo dyan. Pinapa-aresto po niya mga Kristiyano, no? Kaya sabi niya, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Ito pong nakikita nyo, ang ginagawa po ni Emperor Nero para po masiya, kasi ang mga Romano, to appease yung galit nila, para mawala po yung galit nila. Meron po silang entertainment. Sino po nakapanood sa inyo ng pelikulang Ben-Hur? Ben-Hur. Ang gustong-gusto ng mga Romano for entertainment, yung race ng mga chariot in the film of Ben-Hur. During the time of na-crucified din po si Jesus Christ, our Savior. Tapos, isa pa, yung amphitheater nila, pwede nyo i-research yan. Pag nahuli na yung mga Kristiyano, yung leon, hindi nila papakainin for 3 days to 1 week. Siyempre, gutom na gutom. Ang gagawin nila yung mga sa Kristiyano nahuli nila, na nasa pagkakatipon, ihuhulog nila doon pagka kinakain na ho ng mga leon yung pinagwawaray-waray sa pangil nila. Kung gaano kalakas yung pangil nila, yun ang entertainment nila. Ang sarap na ho nila kumain. Ganado sila kumain. Yung iba po, kung mapapansin niyo po, Human Torch, yun po yung mga na Kristiyano, tapos sinusunog nila. Human Torch ang tawag po dyan. Kaya namin niya po pag binabasa po yung Hebreo 10:25, hindi po sa panahon natin ngayon yan. Minsan ang dahilan natin, ba't di ka pumunta? Sa mga panahon mo yan. Ba't hindi ka pumunta? Tinatamad ako, ang lamig, nasarap ang matulog. Ang babago ng dahilan natin sa panahon nila, bakit po dapat hindi pabayaan ang pagkakatipon? Risk po yung buhay nila at stake. Pag nagkatipon po sila, inuhuli sila ng mga Roman authorities. Yan po yung history. Yan po yung panahon na sinabi, huwag pababayaan ang pagkakatipon. Tayo ang babago ng dahilan natin. Meron kasi reunion yung namin, yung class namin, yung class 1986. May reunion yung high school namin, reunion. Natapat po linggo. Minsan lang naman to. Tiyak naman po ako, sasamba ko linggo. Tiyak ka ba, mamaya buhay ka pa? Sino nakakatiyak sa inyo mamaya buhay tayo? Ang buhay hindi po natin hawak. Hindi natin pagyabang pwedeng sabihin na sa susunod na linggo, bakit itong araw pa lilipas, tiyak ka, mamaya bukas buhay ka. Ang pwede lang natin ipangako yung ngayon. Yung ginawa ko ngayon kasi nasa posisyon mo, nasa pagdidesisyon mo. Pero yung hinaharap, wala sa'yo. Blessing nga ho yung paggising mo, ang gifts na alam mo na open mo yung dalawang mata mo. That is the gift of life. Blessing yun, chapter 3, verse 7, o verse 5 ng Psalms. I slept and I woke up because the Lord sustains me. Psalms chapter 3, 5, or 7. Andam po yan. Blessing ng Diyos yun. Marami yung natutulog, di na ako nagigising, patay. Payag kayo? Marami nun. Yun ang nangyayari sa kanila. And how did Apostle Peter died? Ang ginawa po sa kanya nung sa utos po ni Emperor Nero to arrest dahil sila sa kanila binintang yung fire na tumagal po ng 5 days in the city of Rome. Galit na galit, to appease, ginawa niya entertainment yan. Yung iba naman ginagawa niya, yung mga malalaki ang katawan ng mga Kristiyano na uhuli niya noon, gladiator, fight until the end. Ganun naman ang ginagawa niya. Yun yung naging entertainment nila sa Colosseum. Mapapapanood niya kung meron kayong mga unang mga pelikula ng mga tinatawag na about the history of the Emperor Nero, Emperor Domitian. Kung meron kayong makikita niyan. Ang ginawa pong pagpatay kay Saint Peter, yung crucifixion niya, yung ulo niya nasa baba. Sinabi niya, because I am not worthy to be crucified like my Savior Jesus Christ. Why? 3 times po niya. 3 times niyang itinatuwang, kilala niya yung Panginoon nung nahuli na. Hindi ba kasama ka rin nila? Kumakilala yun. Pero nung unang yabang niya, Panginoon, hindi ako sumama sa'yo kahit sa kapatayan.